ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. May update po tayo sa Bagyong Paeng. Lumakas ito bilang tropical storm habang kumikilos pa west-northwest ng Philippine Sea. Nakataas ang tropical wind signal number 1 sa Catanduanes, eastern portion ng Albay, eastern portion ng Sorsogon, eastern Samar, northern Samar at Samar. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang tropical storm Paeng 540 km silangan ng Borongan, eastern Samar. May lakas ang hangin nito na 65 km per hour. Sa darating na Sabado, posibleng mag-landfall o lumapit ang Bagyong Paeng sa Catanduanes o Camarines Norte. Maaari ring tumama ang sentro ng bagyo sa Pulilio Island, Southern Aurora, saka tatawirin ang Central Luzon base sa wind forecast ng Metro Weather. Handa ang LTFRB na suspendihin ang mga biyaheng pabikol para sa undas sakaling sumama ang panahon dahil sa Bagyong Paeng. Ayon sa LTFRB, nakabantay sila sa galaw ng bagyo na posibleng maramdaman ang epekto sa weekend. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Regional Franchising and Regulatory Office sa Bicol para sa monitoring ng mga operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Inabisuhan din ng LTFRB ang publiko na antabayanan ang mga update tungkol sa bagyo. Makakakuha ng rebate o balikbayad ang mga customer ng Maynilad na naapektuhan ng water interruption noong Mayo hanggang Agosto. Inanunsyo ng MWSS Regulatory Office ang 65 peso one-time bill rebate o balikbayad sa 130,000 customers ng Maynilad na apektado ng water interruptions. Sakop nito ang ilang nawalan ng tubig sa bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at sa Cavite. Matatandaang napunan ng MWSS ang water interruptions sa mga naturang lugar, kaya pinatawan nila ang Maynilad kamakailan ng mahigit 9 million pesos na multa. Mga kapuso, may operasyon ang MRT-3 at LRT-2 sa Undas. Ang LRT-2, 5 a.m. ang first trip mula sa Antipolo at Recto stations. 9 p.m. ang last trip mula sa Antipolo Station at 9:30 p.m. naman kung galing sa Recto Station. Ang MRT-3 naman, simula October 30 hanggang November 1 ay 4:38 a.m. ang first trip mula sa North Avenue Station. 9:30 p.m. naman ang last trip. Sa Taft Avenue Station naman, 5:19 a.m. ang first trip habang 10:09 p.m. ang last trip. Wala pang anunsyo ang LRT1 at Philippine National Railways kaugnay sa mga biyahe nila sa Undas. Inilunsad ngayong araw ang kauna-unahang National Marine Pollution Exercise sa Manila Bay na layong maiwasan ang anumang sakuna sa karagatan. At para sa detalye, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, ngayong nagbabalik normal na ang mga biyahe sa karagatan, mas napapanahon na maging handa sa mga sakuna. Malaki ang nagiging epekto sa kalikasan. Ito ang isa sa mga dahilan sa magsasagawa ngayon ng National Marine Pollution Exercise. Nilahukan ito ng iba't ibang ahensya ng pamahala ang mga biyahe sa karagatan na mas napapanahon na maging handa sa mga sakuna, partikular na ang oil spill na malaki ang nagiging epekto sa kalikasan. Ito ang isa sa mga dahilan sa pagsasagawa ngayon ng kauna-unahang National Marine Pollution Exercise. Nilahukan ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Manila Bay Rescue Operation. Gumamit pa ng helicopter para sa air rescue. Nang ligtas na ang lahat, doon na kinontrol ang pagkalat ng langis gamit ang oil na niliuling pinsala sa kalikasan. Kaya mahalaga ang paghanda ito, sabi ng Philippine Coast Guard. At kaya ang gagawin nila ay magiging tauna na itong National Marine Pollution Exercise. Rafi? Maraming salamat, June Veneracion. Napa-throwback ang maraming fans na nagpunta sa concert ng Michael Learns to Rock kagabi. 2019 huling nag-perform sa bansa ang iconic 90s pop rock band. High school pa lang ako, naririnig ko na kasi. Yung mga lyrics niya kasi sakto pagka sakto sa'yo, pagka yung in love team. Oo, in love ka, ganon. Or broken ka, meron kang makaka-relate sometimes. Excited po, grabe. Sana makita sila talaga na mahawakan, ganon. So, naisip ko na nung nakita ko, mapanood nga din. Kasi mapakinggan sila ng live. Hindi naman sila nabigo dahil inawit ng MLTR ang ilang hits nila. Front act sa concert si Diamond Soul Siren Nina.
It's amazing to see, after 3 years, you come back here and you just full house tonight. It's just amazing. Tinanggal sa Madame Tussauds Museum ang wax figure ni American rapper Kanye West. Matapos ito ng kanyang anti-Semitic comment laban sa mga Jew. Naunang nag-pull out ang ilang kilalang international brands na ini-endorse niya. Nawala rin si Kanye sa Forbes billionaire list. Nag-drop kasi sa $400 million ang net worth ni Kanye. Wala pa siyang pahayag. Katatibayan, GMA News. Target ma-deliver ng Bureau of Customs bago magpasko ang mga inabandonang balikbayan boxes. At may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki! Alam mo, Rafi, itong truck na nasa likod ko, pangalawang truck na ito na pinupuno sa ngayon para ma-deliver na yung mga balikbayan box na hinihintay ng pamilya ng ating mga kababayang OFW. Ang pangako kasi ng Bureau of Customs sa kanilang press conference kanina ay bago magpasko, ma-deliver lahat ng mga inabandona na balikbayan box. Ang timetable, 1 linggo kung ang destinasyon ng balikbayan box ay sa NCR, hanggang 2 linggo kung ang destinasyon naman ay any point in Luzon at 2 hanggang 4 na linggo kung Mindanao. So 32 containers ang kabuuang bilang ng mga balikbayan box na inabandona. Sa bilang na ito, 16 containers pa ang kailangang ma-deliver o ito'y nasa around 4,800 balikbayan boxes. 10 container na yung na-deliver, 6 ang for inspection pa. Kinausap ng BOC ang Department of Migrant Workers para makasuhan ng mga consolidator na nakabase sa United Arab Emirates. BOC naman daw ang gagawa ng aksyon para kasuhan ang mga partner nilang kumpanya na nakabase dito sa Pilipinas. Hinihimok din ng BOC na ibalik ng Department of Trade and Industry ang listahan ng mga blacklisted na forwarding company. So, pakiusap ng BOC sa ating mga kababayan na OFW nakabase sa ibang bansa, bago magpadala ng mga balikbayan box, tignan muna yung website ng Customs at ng Department of Migrant Workers para sa listahan ng accredited na forwarding companies. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Abiso naman sa mga motorista kaugnay sa Undas, suspendido ang pagpapatupad ng number coding scheme mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. at 5 p.m. hanggang 8 p.m. sa October 31, Lunes at November 1, Martes, All Saints Day. Holiday po ang 2 araw na yan bilang paggunita sa Undas. 1,500 na tauhan ng MMDA ang idideploy para magbantay sa seguridad at kaayusan sa Undas. Maglalagay rin ng MMDA ng public assistance centers na may mga tent at ambulansya sa 5 pangunahing sementeryo. Partikular sa Manila North Cemetery, South Cemetery, Loyola Memorial Park, Bagbag Public Cemetery at San Juan Public Cemetery. Para naman sa anumang emergency sa kalsada, maaaring tumawag sa hotline ng MMDA na 136. Kaugnay sa overall assessment at latest update sa epekto ng magnitude 6.4 na lindol sa Abra at ang paghahanda sa Bagyong Paeng, makakausap natin ang tagapagsalita ng NDRRMC na si ASEC Rafi Alejandro. Magandang umaga po, ASEC Alejandro. Welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning Rafi. Good morning sa lahat ng mga tagapanood. Opo, kumusta po yung lagay ng mga sugatan sa nangyaring lindol at iba pang mga apektado? Opo, ito nga, no, meron tayong 44 as of kaninang umaga but we are receiving more reports now na halos umaabot na itong 100 plus, no? And we're validating this report and inaasikaso naman itong mga injured na ito, karamihan yung nadaganan ng mga gamit, ano? During the earthquake. So inaasikaso na po ng mga health authorities natin yan. And related dyan po kasi almost 2,052 houses have been reported as damaged, no? From CAR and Regions 1. So we're still doing the audit, no? Infrastructure audit. Ibig sabihin, we're trying to determine, mga teams trying to determine kung anong facilities ay safe nang gamitin to include roads, bridges, hospitals, and other facilities. Kasi as of this morning, meron pong 125 infrastructure na reported na damage na halos umaabot na po ng 53.7 million. And then and counting po. And for our affected population, halos 132,268
persons na po ang directly affected dito sa lindol na ito po. Asek, anong mga lugar yung matinding napuruhan itong lindol? At isa sa ilalim ba sila sa state of calamity? Opo, ang nagrabehan po is of course Abra, and then we're looking at Ilocos Norte. No? Ito po ang maraming mga damage na i-report sa atin. And ito po, we're trying to coordinate with them kung magdi-declare sila ng state of calamity dahil dito sa bagyong lindol na ito. Kasi meron na pong dati, no? Si Abra, nung July na earthquake, meron po siyang state of calamity declaration po. Naka-red alert status na rin daw ang ilang lugar sa Hilagang Luzon dahil naman sa bagyong Paeng. Ano pong ibig sabihin nito? Yes, we are on heightened alert to prepare for the arrival or pagdating nitong Typhoon Paeng, no? Which unfortunately, yung mga dati ring dinaanan nung nakaraang tatlong bagyo plus yung areas na affected ng earthquake. So naka-red alert na tayo. We are augmenting our resources, restocking our stockpile ng mga food and non-food items. And we are really preparing kasi bandang weekend po or bukas maramdaman na natin yung epekto ng Paeng starting with the Bicol area po. Okay, sige po. Maraming salamat, NDRMC Assistant Secretary Rafi Alejandro. Maraming salamat din po. Mga kapuso, kita nyo naman itong dollhouse sa tabi ko, larger than life. Minsan nga, masarap balikan ng pagkabata. Pero it's never too late dahil pwede pa rin maging child at heart sa isang bahay sa Batangas. Hindi kasi tao ang nakatira doon, kundi libo-libong laruan. Ang first floor nito, may mga nakadisplay na bottle puppets, makukulay na luto-lutoan at dining set. Kung gusto mo namang makakita ng mini cars, Japanese dolls at life-size na mga manika, yan ang laman ng second floor. Sa third floor naman, fluffy stuffed toys ang bida. Pagmamayari ang 3-story house ng retiradong sundalong si Maria Teresa. Kwento niya, mga laruan daw niya ito o laruan ng anak niya na may sentimental value sa kanya. Kesa itapon, pinagawa niya ng bahay. Sa mga gustong magbalik sa pagkabata, pwede raw itong pasyalan at libre pa. Ayan, nandito kami sa site. Tingnan nyo, sukal na nung location natin. No? Ipinasilip ni Jack Roberto ang site na magiging dream house niya. Ni-share niya rin ang virtual design ng bahay at kung sino mga architect ang tutulong sa kanyang plano. Sisimulan na raw ang construction soon. Excited din siya sa modern classy interiors nito. Guys, grabe itong tatalunin itong challenge na ito sa buhay ko. Isa rin itong bagay para para maging driven pa ako lalo sa mga ginagawa ko, sa mga trabaho ko. Alam mo yung investment na sa buhay ko. From one dream to another, may natupad na pangarap si startup PH star Bea Alonzo. Naipakita niya na kasi kay Mommy Mary Ann ang naipundar niyang apartment sa Madrid, Spain. Sabi ni Bea, ang dami ng plano ni Mommy Mary Ann sa kanyang apartment. Enjoy din sila sa kanilang pamamasyal doon. Katatibayan, GMA News. Nagbakitang gilas ang Cebu Dancing Queens ng Cebu City Jail. Inmate sila ng mga miyembro ng LGBTQIA+. All out at sabay-sabay sila sa pagsasayaw. Ibinida nila ang kanilang talento sa pagbubukas ng National Correctional Consciousness Week. Anila, ang pag-iindak ay nakakatulong na mawala ang pagiging homesick nila. Ayon sa jail warden, nakakatulong ito na maihanda ang mga PDL sa kanilang paglabas at pagbalik sa kanilang mga pamilya. At naway nabusog po kayo sa mainit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Para manatiling updated sa 24 oras na pagbabalita ng GMA News Teams, mag-subscribe lang po sa youtube.com/GMA News. Para po sa mga kapuso abroad, mapapanood na po uli ang Balitang Hali sa international channel na GMA Live TV. At mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rafi Tima. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Mav Gonzalez. Kami ay inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.